Hey mga bros, may balita nga po tayo dito po kay Kevin Kiambao. Ayon kasi sa reports and rumors natin, parang gusto talaga itong i-draft ng SMB. After nga makita talaga ni Boss Al Francis Chu ang pinakakakayahan talaga at capability na ito ng Kevin Kiambao against New Zealand and Australia sa ating last FIBA window, mga kabros, parang gusto talaga na itong kunin na ito pong si KQ from Goyang Sono Sky Gunners. Although yes, napakalaki kasi nung kontrata niya dyan, pero syempre ito pong si Boss Al di naman magpapatalo yan, di naman talaga nagpapatinag yan sa mga malalaking offers sa ibang bansa dahil nagawa na nila ito dati nung napauwi nila dito at napabalik nila dito si RJ Abarrientos from KBL dahil inofferan talaga nila ito ng malaki at napadraft tuloy ito. Kaya nga ito yung gagawin din ni Boss Al dito kay Kevin Kiambao, mga brods. Dito naman sa San Miguel Beerman ito gagawin dahil ito pong si KQ, mga kabrods, sa mga pinakitang puso nito sa laro, sa mga skills, sa mga stats na ginawa nito against New Zealand and Australia, mga kabrods, ang SMB tuloy ay ang pinaka best or favorite option na gustong puntahan at ipunta ni Boss Al ito pong player na ito. Dito sa SMB kasi parang kulang din talaga sila sa mga ganitong forwards. Although yes, may mga Rodney Brondel ka dyan, pero parang pang big man na kasi yan Tapos mga Motau Tua, pang big man din talaga yan. Pero yung mga forward na kayang mag-dos, wala mga kabrods. Si KQ lang pwedeng gumawa niyan, mga kabrods. At ito pong SMB, ito pa naman yung parang pinaka gustong ni Boss Al Francis Chua na magkaroon ng Grand Slam Championship. Kaso nga lang, binanatan sila ng Rain or Shine last season. Napakaaga ng Boracay neto. Kaya nga, ito paparating na Governors Cup, parang ito yung pinaka-best na sisimulang Grand Slam bid ulit ng SMB dahil gustong-gustong bumawi ng San Miguel Beerman ngayong Governors Cup 2026. Kaya nga mga bros, ito po kasing former KBL Rookie of the Year na ito, alam ni Boss Al Francis Chua na pwedeng makatulong ito po si KQ na magkaroon ng kampyonatong SMB in the next conferences, mga kabrods. Dahil alam din naman niya yung kakayahan niya ni KQ. Kung international nga, bumabanat yan si Kevin Kiambao. Paano pa dito sa local leagues natin na katulad na PBA? So syempre, mas kaya niyang gawa ng paraan nito. Mas kaya niyang buhatin ng kupunan na SMB. Future star, alam din naman natin ito pong kakayahan ni Kevin Kiambao and future face ng franchise na ito ng San Miguel Beerman. Big fish kung makukuha ito ni Boss Al Francis Chua at ang SMB management dahil alam nila maski si Coach Leo Austria na kayang-kayang ipa-champion ito pong SMB with Kevin Kiambao. Grabe kasi, magaling na player, matalinong player, athletic na player, mga kabrods, shooter na player, magaling pa sa depensa, solid pa sa hustle sa laro, tapos mga brods, physical din sa laro, talaga nakikipagsabayan kahit mas malaki pa sa kanya. And mga kabrods, ang maganda dito kay Kevin Kiambao, unselfish player. Yes mga brods, yung tipong open na siya pero pinapasa pa rin niya dun sa mas open na player. Yan ang kinaganda ka dito kay Kevin Kiambao. Talagang team player ito, kaya nga maski si Coach Tim Cone parang gusto na rin i-draft ito pong si Kevin Kiambao. Kaya nga dapat mas maunahan ito ng SMB management, mas maligawan nila ito ng maayos. Dahil ito pong si Kevin Kiambao medyo tumataas na naman ang value nito dahil ayon sa reports and rumors, baka i-renew na naman ng kontrata ito dyan sa Sky Gunners, dyan sa KBL Kaya dapat mag-abang-abang ito pong SMB kung gugustuhin talaga nilang makuha ito pong si Kevin Kiambao. Dahil kung makuha ito ng San Miguel Beerman, mga kabrods, listan nyo na ang SMB sa playoffs round. Dahil alam ko nga, mas malakas lalo ang SMB with Kevin Kiambao ng additional player or star nila in the future. And ito pa mga kabros, napakabata pa, 25 anyos lang si Kevin Kiambao. 6'5 or 6'6" ang height, tapos ganyan ang laruan. Diba? Saan ka pa? Ang lakas na player, full package sa player na yan. Kaya komento mo lang opinion mo dito mga bros kung dapat bang i-draft ng SMB. Ito po si KQ. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga bros. Ayon din kasi sa reports and rumors natin, ito pong si RJ Abarrientos, naisipan nila na parang ito, fit na fit siya na i-offer na trade dito kay Juan Gomez de Leano. Alam din naman natin na talagang ito yung dalawang players na kinumpera dun sa FIBA window natin ng New Zealand against New Zealand and Australia na mas nag-click ang isang Juan Gomez de Leano kaysa sa isang best player of the conference ng PBA na si RJ Abarrientos. Dahil kung tutusin mga bros, kung pag-uusapan mo lang ang skills, kung sino ang effective talaga sa international, Juan Gomez talaga. Pero kung dito naman din sa PBA, RJ Abarrientos, pero hindi umaangat pa rin yan si Juan Gomez de Leano dito sa PBA. Sadyang hindi lang talaga
or wala nang talagang tulong ang Converge or mga local players ng Converge sa kanya kaya hindi sila nakakapag-champion. Pero unahin muna natin kasi dito kay RJ Barrientos. Ito pong si RJ, yes, BPC award nakuha niya. Kaya nga nakuha niya yung slot ng mas maaga dyan dito sa Gilas Pilipinas. Mas pinili ito ni Coach Tim Cone over Scotty Thompson. And ito pong si RJ Barrientos. Dahil syempre, siyang nag-BPC ngayong conference Tapos, parang siya rin sana yung tatanghaling finals MVP. Pero binigay na lang din kay Scotty Thompson nung nag-champion ng Ginebra against TNT Tropang 5G ngayong Commissioner's Cup 2026. Pero okay rin kasi mga bros, ito pong si RJ Barrientos. Skilled na player, solid na point guard, grabe ang confidence level na ito ni RJ Barrientos. Shifty na point guard, matalino na point guard mga kabrods, at alam na alam din kung paano manalo at alam na alam niya kung paano patakbuhin na ang PBA. Dahil syempre, nakapag-champion na at nag-BPC pa mga kabrods. Okay din talaga ito po si RJ Barrientos, pero yung value neto mga kabrods ay kasing value na rin ni Juan Gomez de Leano. Yes mga bros, hindi natin kinukumpara na mas malaki si Juan GDL, pero mas effective kasi pala si Juan GDL sa international mga kabros. Ito po si RJ Barrientos, okay na value rin yan or trade asset yan para makuha ng Ginebra si Juan Gomez de Leano. Although yes, napakalaki ng respeto ng Ginebra kay RJ Barrientos, lalong-lalo na andyan pa si Johnny A, yung kanyang uncle na si PBA legend Johnny Barrientos, di ba mga bros? Laki ng respeto ng Ginebra, baka nga pag-iisipan talaga nilang nang malaki ito bago nila i-trade or i-offer itong si RJ Barrientos. Pero kasi, eto pong si Coach Tim Cone, maski si Boss Al Francis Chua, talagang napamangha sila. Maski mga Gilas Stars, Gilas Management, napamangha sila sa mga ginawa neto ni Juan Gomez de Leano mga bros. Kahit ito, yung pinaka first time na pumasok sa sistema ni Coach Tim Cone, ito pong si Juan Gomez de Leano, tapos against New Zealand and Australia pa, grabe, parang naging star talaga ito pong si Juan GDL. Sabi nga nila, sayang kung ito yung pinasok ni Coach Tim Cone sa mga last minute ng double overtime against New Zealand kaysa kay RJ Barrientos, mas okay nga daw kung si Juan GDL ang pinasok noon over RJ. Pero syempre, ganun talagang laro mga bros. Tanggapin na natin yan. Pero kung makikita mo, mas angat talaga si Juan Gomez de Leano sa international. Pero dito sa PBA, mas angat yan si RJ Barrientos. Pero mga kabrods, okay rin naman yan si Juan Gomez de Leano. Kayang-kayang pumutok yan. Maski nga sa stats, mas malaki nga lang ng stats talaga. Ito pong si RJ Barrientos. Nagto-22 or 21 points per game yan ngayong BPC award niya. While ito pong si Juan Gomez, up to 15 to 19 points per game ang laruan yan or average yan. Hindi man masyadong nagkakalayo. Pero kung ako ang pipiliin, siguro stick muna kay RJ Barrientos. Titignan muna sa mga next conference dahil kaka-champion lang din naman ng Ginebra, kaka-BPC lang din ito ni RJ. Malay natin, mas kakayanin pa niya ito at mas solid na ang performance na ipapakita nito sa next season sa Governors Cup 2026. While ditong kay Juan Gomez de Leano, mga ilang observation pa mga kabrods ng Ginebra ito kung talaga magkiklik pa ito sa PBA or sa international. Ito pong si Juan GDL. Pero kung pag-uusapan natin ng trade value ng dalawang players na ito, halos parehas lang mga kabrods. Kung one-on-one trade, walang talo, wala ring panalo mga kabrods. Tie lang. Kaya ikaw, sa tingin nyo mga brods, dapat bang i-trade ng Ginebra si RJ Barrientos over Juan Gomez de Leano? Komento mo lang po dito mga brods. Ito isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is for Basketball Trade-Offs lang. I'm out.